Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Ito ang matindi, BP Sara harapang tinuldukan, Makabayan Black nagpanik, malagim na sekreto binunyag na. Naku po, ano pong sekreto ito mga ka-review natin, no? At ito na nga, at mula po ito mga ka-review, no, kaya balitaan ng Bayan TV yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, balitaan ng Bayan TV. At bago pong lahat mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Dito. Hindi ko makita yung papeles ng Davao City. Pero, Balitaan ng Bayan TV. Subscribe na po. iimbestigahan na daw ng Makabayan Black si Bibi Sara. Totohanin niyo yan, ha? Totohanin niyo yan, Makabayan Black. Sana lang, magkatotoo to, mga kutsero. Ang gandang ang gandang panoorin nito pag nagkaroon ng house investigation sa sa confidential funds ng Davao City. Ito, naglabas ng balita kahapon si Makabayan Black. Exciting to. Sana matuloy to, mga kutsero. Ako, pag nangyari to, mga kutsero, ilalive natin yung hearing. Gusto ko talaga to, promise. Ito na sinabi ng Makabayan Black. Ito na. Makabayan Black, nais imbestigahan ang higit sa 2 billion confidential funds ng Davao City. Makabayan Black talaga may gusto. Ano sabi? Naghain ng Makabayan Black ng House Resolution number 1361 upang imbestigahan ang 2.6 billion confidential fund ng Davao City. Yan. Kasi mga kutsero, nitong nakaraan, di ba? Nag-viral kasi to. Ayan. O, pinapasilip ng COA. Meron kasing 2 billion, 2.6 billion na confidential funds ang Davao City noong panahon na mayor pa si VP Sara. So, gusto ng bayan muna. Ayan, bayan muna. Ayan. Magsalita daw ang COA. Sabi ni Nery Colmenares. Ayan, batay sa ulat, sinabi ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na ang Office of the Mayor ng Davao City ay may confidential fund na nagkakalaga ng 144 million noong 2016, 263 million noong 2017, 420 million noong 2018, at 460 million kada taon mula 2019 hanggang 2022. So game. Yan ang pinapa-imbestigahan nila. Okay, so ano sinabi dun sa House Resolution number 1361 na isinumite nitong nakaraan lang? Actually, nung inanap ko to sa website ng House of Representatives, wala pa yung papeles. Ang nandun lang yung history. Wala pa yung text as filed. So, baka ito pa yun, baka sa Lunes pa yun or this week. Pero isinumite nila October 9. October 9 nila sinumite, wala pa yung papeles. So, tingnan natin. Pag na-upload na, tingnan natin. Ang sinabi, matatanda ang ikinabahala ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang ulat na gumastos ng ang Davao City ng 2.6 billion confidential funds mula 2016 hanggang 2022 o sa panahon ng pamamahala ni Vice President Sara Duterte bilang City Mayor. Sabi pa, nanawagan pa si Castro na mas malalim na pagsusuri kung paano ginagastos ang confidential fund. Sabi niya, sabi ni Franz Castro, di ko alam kung may halaga pa ba sa inyo mga sinasabi ni Castro? Ewan ko lang. Dapat wala nang halaga to eh. Pero itapik na rin natin for the sake of discussion, di ba? The Filipino people deserve to know how their hard-earned money is being spent. Sabi. We cannot tolerate any misuse or abuse of public funds, especially large amounts allocated for confidential purposes. We must hold our public officials accountable and ensure that transparency and integrity prevail in our governance. Hindi nga, pati nga ng audit nyo, nilabas audit nyo eh. Ito Makabayan Black, mga kutsero, ang hilig nila magsalita na. So yan mga ka-review natin, no. Talagang hindi po talaga tinitigilan ng Makabayan Black itong si BP Sara. Ngayon naman po inungkat yung confidential fund pa rin mga ka-review, no, ni BP Sara nung mayor pa po siya ng Davao City. Ako, ang sarap talagang nito ni Castro, no, mga ka-review ng Makabayan Black. No, ang sarap talagang isampal yung report na ito, no, na ng COA. Kasi
kung, di ba, kung may anomalya yan mga ka-review, noon pa lang, di ba, sa pag-audit ng COA noong di ba, makikita na yan. O, kung may problema, kung may anomalya, di sana noon pa lang, kinasuhan na po si BP Sara. Pero bakit hindi? Kasi nga po wala. So, ang sarap talagang isampal isa-isa dito sa mga makabayan blank. O yan, blank na tuloy mga ka-review, no? Hindi na black, makabayan blank. Ang sarap sigurong isampal sa mga pagmumukha nito yung report ng COA about dyan, no, mga ka-review. So, eto, pakinggan po natin. Tsaka tama po yun, no? May naniniwala pa po ba dito sa makabayan black? Lalo na po dito kaya Franz Castro, mga ka-review. Mukhang, di ba, alanganin ng maniwala dito, mga ka-review. Ha? Kasi, bakit alanganin, mga ka-review? Kasi nga, bistado na sila eh. Bistado na po silang supporter ng mga makakaliwa, mga ka-review. Alam na po yan, no? Nako, talaga, oh. Ng ganyan, transparency, integrity, tagapagtanggol lang daw sila, kumakalaban lang daw sila sa korupsyon, etc., etc. Pero mga kutsero, yung pondo nila nakatago. Hindi nyo makikita sa website yung kung saan ginastos ang pondo nila. Ano lang yung total expenses na nakasulat doon sa pinakahuli. May iba-iba yun eh. May 24 million, may ganitong million, may ganyang million. Iba-iba. Iba-iba. So, yun lang ang mababasa mo. Pero yung kung paano ginastos, kung saan ginastos, at kung ano-ano pa, hindi nyo makikita. Wala. Nga. Wala. So mga kutsero, itong mga bayan black, they're lying through their teeth. Sabihin, nagsisinungaling sila na nakangiti. Ayan. Nginingitian ka nila, pero nagsisinungaling sila sa inyo. So, gusto nilang pa-imbestigan. Naglabas na sila ng House Resolution. Ako, mga kutsero, sige lang, go! Parang gusto kong panoorin yan. Gusto kong panoorin yan kung paano sasagutin ng, kung paano babarobalin ni BP Sara ang makabayan black. But anyway, di ba, ganda na lang. Let's use their standard. Gamitin natin yung standard na inilabas ng House of Representatives para patunayan kung meron bang korupsyon na ganap sa Davao City. Okay, eto. Di ba mahilig sila dyan? Statement of audit suspensions, disallowances, and charges. Ito yung pinakita nila eh. Ito yung si Attorney Highwell Vergara ng accounting ng HREP, House of Representatives. Di ba mahilig sila sa ganito? Yung may notice of disallowance, etc., etc. O sige, tingnan natin. Summary of total suspension, disallowance, and charges ng Davao City noong 2019. Beginning balance, 0. Davao City to nakuha ko to sa COA. Ito yung website ng COA. Beginning balance, 0. Ending balance, 0. Meron. 2021. Beginning balance, 0. Ending balance, 0 din, 2021. Beginning balance sa 2020, 0. Ending balance sa 2021, 0. Beginning balance ng 2022, 0. Okay? Ending balance ng 2022, 0. Summary of total suspension, disallowances, and charges. Pare-pareho yan lahat, mga kutsero. Ayan, summary of total suspension, disallowances, and charges. Summary of total suspension and disallowances and charges. Yun yung binibida nila, di ba, ng House of Representatives. Ito, ni Vergara. Ayan. Yan yung Maling, Roberto Maling, Secretary General ng House of Representatives. Yan yung binibida nila, di ba? Suspension, allowances, and charges. 0-0 lahat, di ba? Beginning, 2023, July 1, September 30, 2023, 0. Alam nyo pa nakakaloko dito sa ginawa ng House of Representatives? Sorry I have to point this out. Kasi, beginning balance niya, July 1, 2023. 2 months ago, for that matter. Wala ba kayong year to date? Yung beginning balance December 31, 2022 hanggang September 30, 2023. O nyo talaga taong bayan, Tapos may mga naniniwala dito sa dokumento na to. Sa mga naniniwala po sa dokumento na to, mga kutsero, parang awa nyo na sa sarili nyo. Don't. Stop it. Kasi nakakaloko tong dokumento natin Kulang-kulang Imagine, so sa period ng July 1 hanggang September 30, yun lang yun. Yun lang yung 0 na yan. Paano kung meron ng April? Paano kung meron ng March? Paano kung meron ng February? Paano kung meron ng January? Hindi nyo alam. Nakakainis ng dokumento na to, promise. Nung una ko nakita to, tawa ako ng tawa Grabe kayo.
House of Representatives, grabe kayo, ha? Huwag naman ganito. Huwag nyo kaming daanin sa propaganda. Napahiya-hiya naman kayo, House of Representatives. Dinadaan nyo yung taong bayan sa propaganda. Hindi yung lahat ng Pilipino tanga. Ginagawa nyo. Diyos ko, nakakadiri kayo. Oh, sige, may mga nagtatanggol, di ba? Nagsasabi, naglabas na ng statement ang COA tungkol sa suspension, allowances, and charges. 000 lahat. Ito yung sa Davao City noong 2020. 000 lahat. Davao City noong 2020, 2019 pala to actually. Hindi, 2020. Tapos Davao City 2021, 0 din lahat. Davao City noong 2022, 0 din lahat. So ano problema? Ngayon, ganito ang gawin natin. In the interest of transparency, puntahan natin yung unang term ni VP Sara, 2016 hanggang 2016, 2017, 2019. 2016 hanggang 2019. Tingnan natin kung meron din ganito. Kasi doon, mga kotsero, meron kayong makikita. Ito, papakita ko sa inyo. Yan, ang dami, di ba? Ito, 2016. As of December 31, 2016, status of suspensions, allowances, and charges issued ito sa Davao City. January to December of 2016. So, ibig sabihin, yung first half nito, si Digong, second half, si Inday. Yan. So, ang ending balance niya, nasa, dami nito, may 493, notice of suspension, notice of disallowance, 24 million. So, ang total niya, 25 million. So yan mga ka-review natin, no? Ano po ba talaga yung gustong ipalabas dito sa balitang ito, no? Yung opinion ko lang po mga ka-review dito, hindi na po ito pag-iimbestigang ginagawa ng Makabayan Black mga ka-review natin. Ha? Gaya nga po ang sabi ni Coach Jarrett mga ka-review, black propaganda na po ito. Ha? Laban dito kay BP Sara mga ka-review. Kasi nga po, isipin mo mga ka-review natin ha, pati yung dati pa no, yung mayor pa lang si Vice President Sara Duterte, inuungkat na nitong Makabayan Black, di ba? Talagang gusto lang naman nila na siraan itong si Vice President Sara Duterte mga ka-review natin. Bakit po kaya gusto nilang siraan no? Itong si BP Sara mga ka-review? Kasi nga po itong confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education mga ka-review natin, igagamitin po, di ba? Para sa sa mga estudyante. Ito yung mga aktivista, di ba mga ka-review natin? Diyan po gagamitin 'yon. Hindi ko po alam kung paano nila gagamitin, pero basta para dyan po yan sa mga estudyante sa mga schools, no? Sa Department of Education, no? Wherein po na isa po yan sa mga nila Castro at Manuel, mga ka-review. Lalo na si Manuel, sa Kabataan Party List, dyan po talaga, no? Nagsisimula sa Kabataan Party List, di ba? Sinabi na po yan nila, no? Yung sa Seminay, di ba? Maraming nagsasabi diyan na sa Makabayan Black po talaga, di ba? At sa Kabataan Party List mga ka-review nagsisimula yan. No, sabi nila, di ba? So galit na galit sila dito kaya BP Sara dahil po diyan sa confidential fund mga ka-review. Gustong-gusto na nilang di ba tanggalan ng confidential fund itong si BP Sara mga ka-review natin, no? Yan mga ka-review natin, ano po yung reaksyon sa naging balitang ito, no? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po dito sa balitang ito. Yan mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. Huwag din pong kalimutang i-subscribe si Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.